Hi guys, Coach Roxy here, owner and head trainer ng Excel Hub Training Services. So as promised, gagawa tayo ng business expense tracker. Nirequest yan ng isa sa mga estudyante ng Excel Hub Training Services. So gagawa tayo from scratch para hindi lang naman to applicable sa business expense, pwede rin sa mga sarili ninyong trackers or kahit na sa anong klase ng report, no? Yung mga gagamitin kong features, sobrang kayang gawin yan ng mga beginners sa Excel. So, kahit na wala kayong masyadong alam sa formulas, sa Excel, okay lang. Kasi yung mga gagamitin kong features, yung mga madaling gamitin, tsaka super beginner friendly talaga to guys. Itong magiging process natin. Okay? Sige. So, let's start. So, since business tracker to guys, I'm gonna start with my list. So, gagawa tayo ng data validation, which is best practice yan kapag nag-encode tayo ng data. Now, we have data validations para consistent yung ating mga data na ini-encode at para maiwasan na rin yung mga discrepancies sa reporting. So, I'm gonna call this the val list. Diyan manggagaling yung lahat ng klase ng mga categories na meron ako kapag mag encode ako. So, for example, mag encode ako ng payment method since business expense tracker to. So, yung una kong gagawin is I'm gonna select yung tinype ko na payment method and doon tayo sa insert. And then, I'm gonna select itong table. Kaya shortcut natin dyan is Control T. So, I'm gonna acknowledge that yung payment method na tinype ko kanina is my header. So, I'm gonna select this. Tapos, click mo yung OK. Ayan. I-disable lang natin yung grid lines para mas malinis yung aking spreadsheet. So, I'm gonna type here cash, credit, and check. So, yan yung mga klase ng payment method na meron ako. Then, I'm gonna select yung cell na to. Mamaya makikita nyo. So, I'm gonna select that. Then, I'll go to formulas. And I will select, so formulas, then select name manager. Sa name manager, I'm gonna click this new. Tapos, eto siya guys. Kaya kanina, pinaklik ko to, di ba? Kasi lalabas siya dito. So, magkakaroon ng suggestion na name manager. Tapos, meron siyang underscore kasi hindi allowed ang spaces sa name managers. Tapos, I'm gonna delete etong nandito sa refers to. So, burahin mo lahat yan. Tapos, iselect mo lang yung mga choices. Huwag kang lalampas ng isang cell kasi error na yon. At wag mong isasama yung header kasi pamagat lang naman yon and you don't want that na masama doon sa mga choices mo pag mag encode ka na. So, yung tatlo lang. Dapat ganito yung lalabas, table 1, payment method. Kasi pag lumampas ka, iba yung lalabas dyan. Kapag kasama naman yung header, magiging all yung nandito. Okay? So, dapat yung tatlo lang. So, let's delete muna yan. Tapos, ito lang ang isa-select natin kung ano lang yung mga magiging choices. I'm gonna click OK. Masasave na yan dito. Then, close mo na to. Makikita mo yung ginawa mo dito. So, if you click payment method, i-highlight niya yon for you. Yung next naman guys na gagawin nating list is yung categories, no? So, if you're gonna type yung categories dito, tapos in-enter mo siya, sasama siya basically dun sa nauna mong Excel table. And you don't want that. Kailangan independent yung table para hindi magkaroon ng discrepancies, no? So, i-undo natin. So, Control Z. Yan. Tapos, click natin yung categories, go to insert, then table ulit. Ayan. Okay, so select natin yan, click OK. So this is a separate list. So meron ako dito sa kabilang screen na listahan para hindi ko na itatype. Ayan. So ito yung listahan natin ng mga categories. Okay? So same process. Select mo yung header para hindi mo na manually itatype later. And then go to formulas, name manager, punta ka sa new, tapos lalabas yung suggestion dyan which is okay na yan. Burahin mo lang to. Tapos, iselect mo yung listahan mo. Okay? Huwag mo isasama yung headers at pagkalalapas ng extra cell na hindi naman kasama ng table mo. So, select OK. Masasave yan dito. Then, click close. So, masasave yan dito guys sa name box mo yung categories. Ito yung payment type. Ito yung categories. So, ready na yung listahan natin. Now, let's create the tracker naman. So, gawa tayo ng tracker. Ayan. So, this is the expense tracker.
So, for example, sa mga expense tracker, meron tayong ini-encode na date of payment. Tapos meron tayong payment method, yung category ng expense, the amount paid. For example, yan lang muna. Then best practice natin whenever you need to encode is select one of your headers, Control T, shortcut yun ng insert table na ginamit ko kanina. Then you acknowledge na headers mo yung mga yan since may headers ka naman. Kasi pag hindi mo chinek yan, mag-a-add ng panibagong headers yung table or si Excel for you. So click OK. So, ito na yung table natin. Ang maganda kasi guys, if you utilize yung insert table, every time na mag-encode ka, kunwari ng additional headers, nag-auto format na yon, di ba? So, delete natin yan. And kapag nag-encode ka dito, for example, nag-encode ka ng cash, tapos credit, ganyan, di ba? Check, ayan. Every time na you encode, nag-automatic na nag-expand na yung ating table, no? Even the design, ayan. You have an option here, table design, if ever no you want to change yung color theme or style, then you can disable yung banded rows dito, yung nag-alternate na kulay per row. Okay, if you're more comfortable with that. So, eto guys, yung magiging encoding tracker natin. Alright? So, meron ako ditong sample na raw data para hindi na ako mag-encode. Iko-copy-paste ko na lang siya dito. Ayan. So, this is our date. Control-Shift hashtag tayo and Control-Shift $sign. Okay. So, after that, guys, so let's say meron na tayong data set. Diba? So, nakapag-encode na tayo. So, gawin natin, maglagay tayo ng slicers para mas madali para sa atin makapag-filter. So, lagay lang tayo ng space. So, click your table, go to table design, tapos click mo lang itong insert slicer. I'm gonna select payment method and the category. So, click OK. Then, pwede mo na siyang ipwesto dito. Okay? Mas okay if you will select both, pwedeng Control A or Control click. And then, you can type here a specific height, no? Para sure ka na uniform sila. Kung gusto mo na magpantay sila, you can click align and then you can select align middle. Ayan. So, itong payment method natin, pwede nating i-split kasi meron siyang scroll bar. So, split na lang natin siya into multiple column. Ayan. So, yung slicer natin, you can adjust yung height niya dito. Yung kapal ng button, for example. Or if you want to have 3 columns, for example, gusto mo mas malaki yung buttons, ayan, pwede mong i-adjust yung height. And then for the category, since we have a lot of categories here, pwede mo namang lakihan, for example, yung slicer na yan, and then pwede mong bawasan yung height, or you increase the number of columns. Ayan, para mawala yung scroll bar, para visible lahat ng categories, no? Wag lang siguro masyadong maliit yung ating slicer kasi baka mamaya hindi mo na mabasa yung laman ng mga buttons or yung labels ng buttons. Okay? And then we can click again our table and then go to table design. Tapos, ilagay natin tong total. Okay. Palitan natin yung kulay. Ayan. So, ang maganda dun sa total na yun, guys, no? So, lalabas yung total dito. Galing yan sa table design. Ito siya, yung total. Tapos, meron dito, kaya automatic siya is nasa dulo kasi usually naglalagay na siya kagad ng formula dun sa dulong column. So, meron naman ditong option. You just need to click etong drop down. If you want to get the average ba? Do you want to get yung total, yung sum, ganon. Gusto mo bang maglagay dito ng count? No, number of records, ayan, pwede naman. Pero, ang gagawin natin, for example, if you click cash, tapos for example, accommodation, lumalabas naman dito sa corner kung ilan yung records na lumabas based on your filters. Okay? So, ang maganda dyan, guys, if you do the filtering, automatic na yung ating total na nag-update dyan. So, para hindi na masyadong manual yung filtering natin, di ba? Ang nakasanayan nating filtering is yung nandito, tapos sineselect pa natin dyan. Ang dami pang kiniklik, no? Pero ito, you can make an interactive table gamit yung mga slicers, no? You will notice na may mga, ito yung check, parang lumabo yung button. Ibig sabihin, walang check transactions under this category. Ayan. Okay?
So, ayan siya guys. Pero ang ginagawa ko dyan, para malinis yung aking slicer, pwede mong i-right click, slicer settings, tapos hide items with no data. Right click, slicer settings, hide items with no data. So, you will notice na minsan maraming categories at minsan konti lang sila. Kasi depende yun sa mga nagiging filtering mo. So, ito yung button to clear the filters. So, click mo yung isa and then kung gusto mong bumalik lahat ng data, i-clear mo lang. So, if you want to select multiple items, you can select one muna. Kailangan mag-select ka ng isa. Tapos, you press control, then you click, and then you click yung mga buttons na you would like to select. And then, yan yung multi-select natin na shortcut, no? If you clear this, tapos ginamit mo to, naka-on yan, yung multi-select na yan, reverse yung mangyayari, no? Imbis na nagfi-filter ka, tinatanggal mo yung ibang mga categories sa selection. Ayan. Kasi pag nawawala yung kulay, ibig sabihin parang non-filter siya or na-deselect siya. Okay? So, I don't really recommend ito. Mas madali yung select ka ng isa, then you press control, click, and then bitawan mo lang, control, click, then bitawan mo yung control para makapag-select ka ng multiple categories. Okay? So, ayan. So, after this, kung meron ka nang nagawang tracker, pwede ka nang gumawa ng report. For example, gusto ni boss ng summary. So, punta ka lang sa pwedeng insert, pwedeng pivot table, or etong table design. Meron din ditong summarize with pivot table. Tapos, pagpunta mo dyan, lalabas yung pangalan ng table or yung range. Kasi table to, di ba? Nag-control T tayo dyan. So, wala na kayo ibang gagalawin dyan. We're gonna add a new worksheet. Then, click OK. Tapos, i-summarize na natin. For example, gusto ni boss na meron siyang monthly expense report. So, kailangan mo lang gawin, dapat meron kayong date. Yung date, ibaba mo lang siya dito. And then, kung hindi lumabas yung months, for example, no, dito, ang gagawin mo lang, right-click, kasi technically, naka-group na siya. For example, sa ibang versions kasi, naka-ungroup pa yan. So, for example, na-ungroup siya. If you right-click here, tapos select group, ilagay mo na lang tong mga to. Sabay-sabay mo silang ilagay. If you click OK, lalabas tong mga choices na to. Ayan, days, months, quarters, and years. Bakit? Para in the future, you can create yearly report, quarterly, and monthly report. Okay? Since monthly report lang naman yung gagawin natin, alisin na lang natin yung mga ibang fields na hindi kailangan. Pwedeng i-uncheck dito or pwedeng i-drag mo na lang palabas. Ayan. So, this is your monthly expense. Lalagay natin yung amount paid dito. So, eto na siya. Right-click, number format. Lagay natin yung currency symbol natin. Ito naman, pwede mong i-rename yan. For example, total expense, no? Etong row labels dito, pwede mo siyang palabasin yung pamagat niya. Ang workaround dyan, you go to report layout and you select outline or tabular. So, design and then report layout, outline, and then tabular. Kahit alin doon. Okay? So, this is the monthly report. We're gonna disable yung auto-fit para hindi nag-adjust automatic yung column widths. Again, that's right-click, pivot table options, tanggalin mo lang to. Okay? So, copy-paste na lang natin to. Pwede kayong mag-select ng style muna pala. Ayan, if you want to add a style. Para pag nag-copy-paste kayo, naka-format na siya. So, we're gonna press Control-A, then Control-C. Ito naman, ilagay natin yung categories. So, ito yung category report natin since we changed our row headers, no, na category. So, pwede mo itong i-sort, right-click, tapos sort, then largest to smallest, para makita mo kung anong category ang may pinakamalaking expense. For example. Okay? Pero ito guys, huwag niyong gagawin niyo, huwag niyong isa-sort. Kailangan sunod-sunod yan according sa month, no? Huwag niyo siyang isa-sort according dun sa amount. Alright? So, yung iba, ginagawa nila, they apply conditional formatting. So, pwede kayong maglagay ng color scales para alam niyo yung mataas na value versus yung mababa, no? Tapos, eto naman, ayan. If you want data bars, pwedeng data bars or pwedeng color scales. Okay. So, after that, if you want to add a couple of charts, no, for example, pwede naman. So, close na muna natin to. Sige, maglagay pa tayo na.
Isa pa. Ilagay natin yung payment method. Okay. Try natin yung data bars, guys, for visualization purposes. So, lipat natin to dito. Ayan. Okay. So, meron tayong tatlong pivot tables. So, maglalagay tayo ng slicer. So, kailangan may nakaklik na pivot. Tapos, you go to pivot table analyze, select insert timeline, and then select mo yung date. No? Ayan. Hindi kayo makakapaglagay ng timeline kung walang date, yung raw data. Ito siya, pwede siyang months, i-filter. Ayan. So, nakita nyo gumagalaw yung pivot doon sa baba. Pwede mo siyang i-filter by year, kaya lang wala pa tayong masyadong data. By quarter, pwede rin. Ayan. Okay, or per month. Alright? If you want multiple months, ayan, dinadrag mo lang siya. Kung anong gusto mong maging coverage ng filters mo. So, we're gonna clear this. Tapos, if you want to add another slicer, you can click one pivot table, tapos insert slicer, and then select natin, for example, yung payment method na lang. So, check natin yung height nito, it's 1.5. Then, palitan natin yung height nito, 1.5. Kung mapapansin nyo guys, isang report lang yung gumagalaw, no? Yung by category. So, gagawin natin, we're gonna right-click yung ating slicer, then report connections, then iselect mo yung mga pivot tables na gusto mong i-filter niya. Okay? So, ganyan yung mangyayari. So, gagalaw yung tatlong report. Again, right-click, report connections, individual setting yon. So, you select yung mga pivot tables na gusto mong ma-filter nung timeline. Ayan, para interactive siya. So, January, taas ang cash. Tapos, Feb, mas mataas ang check. Ayan, March, cash lang ang meron. For example, January, pinakamataas is communication. Sa Feb naman, salaries ang pinakamataas. March, communication ulit. Okay? So, ganun siya ginagamit. And then, after nyan, if you want to add charts, no? Ayan, siguro yung in-depth tutorial ng mga charts, we can discuss naman sa ibang video. So, gawa lang muna tayo ng mga basic charts. So, just click a chart, pivot table analyze, and then pivot chart, no? So, we're gonna select a bar kasi mahaba yung labels, no? Select a style. Linisin ng konti yung ating chart. Alisin yung hindi kailangan. Then you add your labels. Then next, pie chart yan kasi limited entries. So, hindi tayo basta-basta guys gumagamit ng mga chart type. So, meron tayong mga sinusunod na rule dyan. Kailan ba gagamitin yung pie? Kailan gagamitin yung bar? Okay. And yung last one. So, monthly report yan. So, dapat naka-line chart. Okay. Pantay na lang natin. Ayan. So, meron na tayong report, no? Pwede na tayong mag-click ng cash, check, credit. So, mapapansin nyo, gumagalaw naman yung lahat ng pivot and lahat ng ating chart. So, if you click January, this is about January lang, yung report na yan. If you click Feb, this is about Feb lang. Ayan. This is yung performance ng March. Okay? So, yan. Meron na kayong tracker. Ang maganda dyan, guys, pag nag-maintain kayo,
ng eto yung tracker ninyo. For example, pwede nyo i-hide muna yung grand total. So, pwede nyo tanggalin yung total muna. Tapos, pwede kayo mag-encode dyan. For example, no? For example, nag-encode ka ng panibagong expense. So, for example, March 17, 2024, cash transactions, tapos category, no? Pero since kanina kasi kinopy-paste ko lang to, pero since gumawa naman tayo ng data validation, i-apply natin yon. So, pakita ko lang guys na kung ano mangyayari if you update your tracker. So, for example, insurance, tapos meron tayo amount na ilalagay. Okay? O kaya naman, para lang i-demo ko sa inyo guys, i-copy-paste ko na lang to ha. Ayan. Ayan. So, kunwari lang guys na nag-encode kayo ng marami pero dinrag ko lang siya. Pakita ko lang kung ano mangyayari sa dashboard. So, hindi pa siya mag-update. Kailangan mo lang i-click yung data, then refresh. Tapos, ito yung refresh all natin. So, click mo lang yung refresh all. Ayun, mapapansin nyo na gumalaw na lahat and nag-update na yung buo nating dashboard. So, plug and play siya. Kasi after encoding or updating your raw data, wala ka na ibang gagawin kundi i-data refresh all or i-click mo lang tong icon na to. Okay? So, etong tracker natin guys, para hindi nyo manual na ine-encode yung mga payment method, i-apply ninyo yung data validation. So, pwede nyo i-highlight yan. Ayan, Control-Shift-Down. Punta kayong data, then data validation. So, data validation, you select here yung list. Tapos dito, press F3. Payment method, select mo siya dito, payment method. Click OK, click OK. So, ang mangyayari, meron na siyang mga choices dito. So, you can select, no? Ayan. Yung mga payment method kung nag-encode kayo manually ng data. So, let's try that again. I-highlight natin to. Tapos, let's go to data validation. Dapat list yan. Press F3 sa keyboard para lumabas yung listahan. And then, categories. Click OK, click OK. Ayan. So, meron na tayong choices dito. Ang purpose niyan is para maiwasan yung typo errors. So, for example, nag-encode ka, tapos yung iba, ang tinype nila, salary. Tapos, so mag-error yon. Kasi dapat salaries. Ayan. Okay? So, i-reject niya yung in-input mo na yon and then, kailangan mag-select na lang sila dun sa choices. Ang purpose niyan is i-validate mo na ni Excel kung yung tinatype mo ba is nandun sa list na ginawa mo. Okay, mas maganda yan guys para iwas yung mga typo errors, iwas clean up, no? Pero if you type naman, ayan, for example, yung first 3 letters, pinapakita naman niya dun sa baba, no? Para kung ayaw mo nang nagda-drop down ka dito, for example, ayan, pwede mo naman siyang i-type. Eto guys, pwede naman tong ibaba. Kaya lang possible kasi na mag-reflect yung blanks dun sa pivot tables natin. Okay? So, mas maganda kung mag-encode ka na lang dito. For example, March 25. Ayan. So, mapapansin nyo guys, automatic naman, lumalabas na yung data validations niya. Diba? For example. Ayan. So, for example, nag-type ka dyan, March 26. So, makita nyo, ayan, may drop-down na siya. So, kahit na hindi mo na i-copy-paste yung mga drop-down or data validation list natin. Okay? So, yan guys. Wala tayong ginamit na formulas dyan or mga macro code. Wala. Pero I think you guys can do this. Minimum requirement natin is 2013 na version ng Microsoft Excel. Okay? Comment lang kayo guys kung meron kayong questions. Thank you.